ginagawa ko para sa kanya. Breadwinner ng araw na maituturing ng pamilya, si Jake Vargas. Maswerte naman ito at sunod-sunod ang projects sa Kapuso Network. Bukod sa Illumina, kasama rin ito sa cast ng Twin Hearts. Sa edad na 18, aminado si Jake na inako niya na ang responsibilidad upang maipagamot ang inang si Magdalena Vargas na may colon cancer. Hindi ko na po iniintindi yung edad ko. Sa akin po kasi parang tulong po talaga para sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Masaya na po ako doon na natutulungan ko sila. Sa yung mother ko na may sakit. Kumusta na kayo, mama? Okay naman po si mama. Tapos na yung chemo niya po, bone scan naman. Kasi po nung nakaraan, may tumubo na naman pong bukol sa ganto niya. Kasi po, hindi naman po daw po nawawala, sabi ng doktor. Bigla-bigla po yung susulpot, tapos nawawala. Tapos yun, ayun po, nag-take po siya ng gamot. Isa, nahihirapan din po siya umihi. Dahil, Sa ano ba? Medyo okay naman po. Pagka kasi umiinom ako ng chemo tablet, medyo mas maparamdam ko. Pero after 2 days, sumabalik ako sa dati. Medyo malakas-lakas na naman. Sa anong stage? Stage 4 naman. Stage 4. Bale, hindi na siya dumudumi sa dito na siya ngayon. Po siya na dalhin ako sa Amerika para daw po may Hirap mang tanggapin ang kalagayan ng ina, wala naman itong magawa, kundi harapin na lang ang masakit na posibilidad. Siguro po, ready naman po sa mga ganun. Darating naman po yan, kasi lahat po naman ng tao darating sa mga ganun po ng buhay. Ilan taon lang si mama? 16 na ata si mama. Yung father ko, 60 plus. Kaya binibigay ko na lang lahat kay mama yung mga gusto niyang gawin, yung opportunity ko sa kanya, yung pagmamahal, yung lahat. Simple lang daw ang hiling sa kanya ng kanyang ina. Sabi niya sa akin, maayos ko lang daw yung bahay ko, okay na siya. Bahay na pinapagawa ko sa Subic, okay na. Gusto niya makita yung bahay na matapos, okay na daw siya. Malapit na po. Kasi sa labas, hindi pa ganong naayos eh. Pero sa loob, okay na. May bubong na, may may mga kwarto na. Pero yung labas, hindi pa na, parang ganun. ano po, bakit pa ako naiiyak? Gusto ko po maabot na yung mga pangarap buhay, maging matupad niya yung pangarap niya na makabili rin ng sarili niyang bahay. At saka po yung napangarap po ng mga kapatid niya, yung po gusto niyang gawin sa amin Sa kanya naman po, yun nga, gusto ko po sana mangyari, makatapos siya ng pag-aaral kahit na nag-artista siya at kumakanta. Sana mangyari sa kanya yung mga katulad nila, yung kung ano yung sikat ng mga nila Aldo, gano'n. Sana mga gano'n din ang anak ko. Para kay Jake, si Mami Magdalena ang nag-iisa niyang inspirasyon. Tuloy pa rin po yung trabaho ko. Iniigihan ko pa ng iniigihan para sa kanya. Sa lahat-lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Hindi naman ako na-shock. Talagang napakabilis yung nangyari sa kanilang pag-iibigan. Nagmistulang family reunion ang naganap ng Manila's Best Dressed 2010 kagabi sa Manila Hotel, kung saan halos kompleto itong sinipot ng pamilya Padilla. Naroon ang matriarch nitong si Mami Eva Carino Padilla, mga anak nitong sina Romel, Dr. Rowena Bautista at Rima Ono, na tinanghal bilang one of Manila's Best Dressed Women. Agad hininga ng reaksyon ng mga kaanak ni Robin tungkol sa pagpapakasal nito kamakailan kay Mariel Rodriguez. Hindi naman ako na-shock or nabigla kasi inanong ako ni Robin, sabi niya, liligawan ko si Mariel. Natawa na lang ako, sabi ko, di sige ligawan mo.
nagkatotoo. Hanggang kasal na pala sila. Masaya-masaya ako dahil nakita ko si Robin na sobrang saya. We knew they had plans. Robin had plans of marrying Mariel. So, masaya si Robin, masaya na rin kami. Surprised? No. It seems that they are very serious into getting into a relationship. So, marriage is the best decision that they have ever made. But there's no parang paalam na mag-aasawa na. Robin is 40 years old and Mariel is 25 years old. They deserve a second chance to have a good marriage. Isa ako sa mga nagulat dahil talagang napakabilis yung nangyari sa kanilang pag-iibigan, pero sa huli nga, masaya kami lahat para sa kanya. Ibig lang din ba sabihin na boto sila kay Mariel? Talagang tanggap na tanggap siya. Lahat, walang naging against, walang kesyo-kesyo. Siguro twice pala kami nakikita pero okay siya. Mabait, marunong makisama. Siyempre, kung mahal ng anak ko, mahal ko na rin. She really goes out of her way to show to us that she loves the family. We feel na she wants to be a part of us. And so right away, na-feel namin na she's one with us. No? She's great. As a woman, I can see that she has a virtue of as a wife. Kami saludong-saludo sa kanya sapagkat ibinaba niya yung kanyang kalooban para kami kilalanin lahat. Welcome to the Padilla clan. Bagamat bawat miyembro ng pamilya Padilla ay masaya sa pag-iisang dibdib ni Robin at Mariel, hanggang saan ba ang kanilang nalalaman sa kasalang naganap sa India? Nauna si Robin, di ba? Tapos, sumunod si Mariel. So, inisip ko lang na sumunod lang siya na walang kasal kasi hindi naman sila nagsabi. Na-quote naman si Mami Eva na ikinasal din sa tradisyon ng Ibaloy sina Robin at Mariel sa lugar ng kanyang mga kamag-anakan sa Baguio. Nag-quote ba ako ng gano'n na kasal talaga? Para engagement, lang yun ceremony. Nag-react ba sila? Ay, wala akong alam. Siguro si Robin na lang tanungin doon. Kasi baka kung anong masabi ko na kumontra sa kabila, di ba? Ang totoo raw, ayon kay Mami Eva, inugat ni Robin ang pinagmula ng angkang Carino. Ni wala nga raw ideya ang ina na paakyat ng Baguio ang anak. Na-trace lang ni Robin yung Carino. May lahi pala kaming sa ninuno namin. Ang sabi lang ni Robin sa akin, dadaling ko si Alice sa Baguio kasi paalis na siya papuntang Australia. Ay, wag na po natin pag-usapan yan sapagkat wala naman pong problema sa ating mga katribo. Ang mainam po niya, nagsalita na yung aming mga kamag-anak na gumawa niyan, sila ang nagplano ng lahat. Kami maligaya, kami masaya. Sabi nga ni Mariel, happiest man alive. Pinaka-maligayang lalaki sa balat ng lupa. Nakikita naman sa akin mga ngiti. Sa pagkakataong ito, muling idinigin ni Robin na Opo, August 19 po kami ikinasal. Kami po ay ikinasal ng Muslim wedding sa India, sa Agra, sa Taj Mahal. Ngunit ang Muslim wedding na yon ay masusundan pa ng pagbasbas ng Katolikong simbahan kung saan Imbitado kayo lahat kasi si Mariel ay isang Katoliko. Pati yung ating Ibaloy priest, niimbitahan nila. Maaring nagkulang man sa mga salita, pero sa mga gawa, yan po ay akin pong laging ipinakikita. mahigit isang buwan pa lang mula ng ikasal. What is Robin's married life like? Lalong tumatamis ang pag-ibig. Ting nagkakaroon ng konting tampuhan. Matampuhin ako ako ang hari niya. Yun lang ang masasabi ko. Umaga pa lang pagising niya, hanggang sa pagtulog niya. Kailangan wala na akong hihingin. Kahit minsan nakaayos na yan, handa na siyang umalis. Siguraduhin niyang nagawa niya lahat yung responsibilidad. Maasikaso, mapagmahal, kumpleto po. May plano na ba silang magkaroon ng supling? Maybe not anytime soon. Hindi mo naman yan pinaplano, binibigay siya ng Diyos. Sa live phone patch interview sa dating asawa ni Robin na si Lizelle Sicangco, sinabi nitong masaya siya para sa pagpapakasal nila ni Mariel.
Nakarating ba kay Mariel ang ipinayo ni Lizelle kay Mariel na dapat wag itong titingin sa ibang lalaki dahil seloso si Robin? Ay, hindi naman talaga ako tumitingin sa iba. Kay Robin lang talaga. Samantala, nilinaw ni Robin na nagkaayos na sila ni Lizelle tungkol sa sustento para sa kanilang mga anak, maging ang hinihiling na Chevron property ni Lizelle sa Australia, kung saan may shares umano ang dating asawa, ay niresolba na ng dalawang panig. Pero ang pagharap-harap nila bilang tatlo ni Mariel, bukas ba si Robin sa ganitong ideya? Wala namang problema. Wala naman kasing problema talaga. Oo, hindi naman yung salitang magkaayos-ayos siguro. Wala naman kaming... Dapat ayusin. Oo, wala naman siguro na... Ano lang, ang kailangan lang siguro, ang tamang salita ay pagkakataon. Sa pagbabalik ng Star Talk TX, ang saloobin ni Lizelle Sicangco sa mga pahayag ni Robin Padilla. Ari-arian, kapakanan ng kanilang mga anak at estado ng kanilang relasyon kahit may kanya-kanya ng buhay. Alamin kung saan hahantong. Okay, meanwhile, October 1 ay makapanood sa isang concert dito sa Pilipinas ang Grammy Award winner na si John Mayer. And to talk more about the concert, here's VJ Cliff of Channel V Philippines. Hello. Mabuhay Kapuso. Yes, Is that okay. right? Yes, that's correct. Very Thank you good. very What much. can you expect from the concert of John Mayer? Tell us. Well, it's going to be a very, very big concert. We're very excited about it. Tickets are selling very, very fast. Okay. And John Mayer is very excited to be coming out. He recently just said he's looking forward to come out not only to meet the people, but also to experience the beautiful ladies of the Philippines. Yes. As we all know, he Very is a bit of a beautiful. playboy. And here at Channel V, we did bring you guys a gift. Oh, GMA. thank you so much. We like gifts here. I bought you guys 10 tickets to John Mayer. Don't sell them all on eBay though. Okay. Give them out to your beautiful Yes, we audience. will give them to the, you're entrusting it to the right person. I Not to trust you. don't give it to Lolit. Okay, I will give this to them. Okay. Anyway, what more can you say? I give it to you guys. Yes. All right. Loving. It's all sharing here. Okay, the Alrighty, tickets. guys. How do they get the tickets again? Tickets. All right. All you guys got to do is call TicketNet at 911-5555 or Ticket World at 891-9999. Or if you guys want premium seats, just call us at the Channel V office at 9292-151 or just visit our website at www.channelv.ph. Okay, so don't forget. Okay, thank you so much for joining Thanks us. Okay, meanwhile mga kaibigan, National Family Day sa Monday, September 27 dahil magkakaroon po ng libreng sakay pa uwi mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi upang hikayatin ang bawat isa na maghapunan kasama ng kanilang pamilya. Kaya abangan nyo ang mga Family Day base sa iba't ibang stations mula Ayala Avenue sa Makati hanggang Fairview sa Quezon City. Kaya for more information, please visit kainangpamilyamahalaga.com. Maraming salamat. Thank you so much. From Australia. Okay. You have to know I am the Justin Bieber of the Philippines. Oh, At I like magpapalik po ang it. startup bago may kumontra. Okay. Next na, relasyon nila Sara Labati at Enzo Pineda buko ng dahil sa Twitter. Elmo Magalona at Julian, sweet on cam. Pero sa Twitter, iba naman. Twitter, tinatry ko na... Katawa pa rin. Tinatry ko na mag-reply sa mga nagtutweet sa akin. Inamin ko na sinatinanong ko si Sarah kung pwede ako mangligaw sa kanya. Maghangayon mismo. Yun yung for me, for my sa side ko. Sa kanya, hindi ko naman alam.